Game na ho, mga kababayan. Nako, eto muna, no? Pihado ho, matutuwa kayo dito. Sa unang tatalakayin ho natin, mga kababayan, panigurado, kayo ay matutuwa dito. Bakit, mga bossing? Ayan na nga yung sinasabi nyo, di ba? Ano sabi nyo? Wala nang 12-0. 11-1 na. Oh, si Heidi Mendoza na ang kapalit nito. Wala Pasikat to, mga kababayan habol lang habol doon sa mga DDS. Ayan ho ang napala, mga boss chief sir. Akala niya, yung kanilang pahiring-hiring na pag ganon-ganon, mas dadami ang kanyang botante. Wala ho. Pati po si Hanilet, mga kababayan, hindi siya pinapaniwalaan na totoo yung pakay niya dyan. Di ba? Yung mga DDS, alam nila na pansarili lang ang pakay ni Senadora Amy Marcos, mga bossing. Huli. Di ba? Huli, mga kababayan. Alam na namamangka lang sa dalawang ilog at siguro gusto na talunin yung na-achieve ni Robin Padilla, mga kababayan, mga boss chief sir, nung panahon, nung eleksyon ng 2022. Kaya pilit pong naglalaway doon sa boto ng mga DDS. Ano na pala, mga kababayan, pagkatapos nung mga hearing niya, ayan na, Amy Kulelat sa Pulse Asia Senatorial Survey. Di ba? Wala. Nung mga kababayan, nung hindi pa ho ito nag-hearing, nung mga wala pang pagpapasikat na ginagawa doon sa mga DDS, pumapasok ho ito kahit pang-7, pang-8, mga boss chief sir. Tingnan nyo ho ngayon, nakakaawa yung kanyang pwesto. Di ba? Amy Kulelat sa Pulse Asia Senatorial Survey. Huling nakita ko parang nasa number 15 na Tapos kung papanoorin nyo yung mga hearing nila, mga bossing, tinatanggi pa nila na binubuli nila yung mga executives doon. Sila Torre. Kapag si Torre ang kinakausap nila, kung sigaw-sigawan nila yung lakal nila, di ba? Kailangan ang sasabihin na sagot kung ano yung gusto nilang marinig na sagot. Di ba? Ganon po ba ang pag-hearing, ang pagpapahiring, mga kababayan? Sasabihin pa ni Bato de la Rosa, tanong ko sa iyo, no? Sabi ni Bato de la Rosa, tanong ko sa iyo, dumaan ba sa korte? Gumano si Bato. Alam mo bang dumaan sa korte? Sumagot naman ng maayos, mga kababayan. Hindi niya alam. Di ba? Si Bato pinipilit, nagagalit. Kaya buko ng taong bayan, mga bossing, no? Buko ng taong bayan, yung ginagawa nilang hearing, bias at ano pa ho, mga bossing, bias at bully. Sabi ni Alex Loses, naghahanap ng mahusay mag-edit ng video si Roque, kaya di pa nilalabas ang video. Mamaya natin pag-usapan ho yan, mga kababayan. Di ba? Walang patutunguhan ho yan. At malamang sa alamang ho, ang nakikita ko na pong resulta ng kandidatura ni Manang Amy, mga bossing, wala, ligwak ho. No? Bakit to, mga kababayan? Yung tatlong malalaki, sabihin na nating malalaki, kahit alam naman natin, nakakaunti na lang po yung mga DDS. Di ba? Yung mga tatlong malalaking grupo, di ba? DDS, sumusuporta sa gobyerno, at yung mga kakamping, DDS, tablado na siya. Dahil kay Panelo, sinasabi, at alam ng mga DDS na mangga daw si Manang Amy. Dahil nga po yun yung pinakita at pinalabas ni Inday Sara Duterte. Di ba? Tablado siya sa mga DDS. Dumako naman po tayo sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Lalo hong wala, mga kababayan. Dahil sabi, ano ba to? No? Ang ayos-ayos na ng ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos siya panay batikos lang ang ginagawa dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Di inayawan din ho siya. Dati, ang solid-solid nung 12-0 daw yung iba. Ngayon ho, wala na, mga kababayan.
Di ba? Well, hindi na kami 12-0. Si Amy, papalitan na namin. Oh. Tapos po sa mga kakamping lalo, as expect ka na may bumoto dyan kay Amy Marcos. Malamang ho sa alamang, wala mga kababayan. Basahin ko ha, mabilisan lang ho. Sabi dito, mga bossing, sa balita ng, ano ba nagbalita dito? Sa balita ng April 11 Abante siguro to, yung mga ganitong ano no? I-correct nyo na lang ako kung saan, hindi na isama. April 11, nangulelat sa bagong labas na senatorial survey si Senadora Amy Marcos sa Pulse Asia Senatorial Survey. Si Amy ay nasa rank 13 hanggang 18. O kapag kaho ganyan mga kababayan, tapos napakalapit na po ng eleksyon. Nako, expect nyo ho mga bossing, ang laki ng sabit niyan, ang laki ng sablay niyan. Kung yung number 11, number 10, number 12, natatalo pa ho sumasablay pa ho. Ito pa kayang nasa number 13 hanggang 18 yung kanyang pwesto. Mga kababayan, di ba? O lalo hong ligwak mga bossing. Sabi ni Hermenegildo Iko, good morning po. First time ko po sa comment section. Time will come, matatapos din ang kabaliwan ng mga DDS. Sabi ni Hermenegildo Iko. Oh. Samantala, nangunguna naman sa nasabing survey si Bongo, no? Nahawak ang top spot. Mixed emotion naman si Bongo. hindi niya alam. Mananalo nga ako. Ma-ICC naman ako. Oh. Sabi nga ni Trillanes, 'di ba mga kababayan, nasa nasa batch 2 yan, si Bato de la Rosa at si Bongo. Oh. Yung dalawang pambato ho nung mga PDP, mga kababayan, nasa batch 2 na nakaganon yung ICC sa kanila, parang may tapaoho, no? Alam niyo sa kabayo, 'di ba? May ganun, parang sila lang ang tinitignan, yung parang nasa sa kabayo, kayo ang susunod, no? Bato de la Rosa, Bongo, mananalo nga, dadali naman sa ICC, wala din. Pasok din sa mataas na ranking na survey si Senate President Tito Soto, Senator Bong Revilla, dating Senator Ping Lacson at Senator Lito Lapid. Si Lito Lapid, pasok na naman. Ang Pulse Asia Senatorial Survey ay sinagawa noong Marso 23 hanggang 29. O ayan, kulelat si Manang Amy. Sorry Manang Amy, palayo ng palayo na makaupo ulit sa pagka-senador. Di ba? Anyway, tanggalin